in-expect, di natin nakikita before. No? Marami ang current events, no? World events, na hindi natin dati na nakikita o naririnig o nababalitaan. At isa sa mga naalala ko na nakakatuwa lumabas sa social media ay yung babaeng lumabas sa Imbornal. Kita nyo ba yon? Sino yung nakakita nun sa Facebook? Ano ho? Imagine niyo, meron palang nakatira sa ilalim ng Imbornal. At dahil doon, binigyan siya ng DSWD ng magkano? 80,000 para magsimula ng bagong buhay. Ayan. Para makatulong sa kanyang kabuhayan. Nakakatawa naman yung mga post ngayon sa Facebook na sabi nila, yung iba, ang dami ng trabahong pinasukan, pero yun lang pala sa ano lang daw, Imbornal lang pala kikita ng ganong kalaking halaga. Ano? One time, big time. Ayan. So, nakakatawa yung mga ganoong post, pero, para pampagaan ng ano na lang, no? Pag nakita natin. But, in reality, talagang worse. Grabe na po yung ating panahon ngayon. Ano po? Yung paghihirap, yung pagsubok, mga problema. Yan po. The last days. We are in the last days kasi. So, balikan natin yung 2 Timothy chapter 3, beginning sa verse 1 hanggang sa... Okay. Basahin po natin verse 1 hanggang sa verse 7. Ayan. Pwede ba natin i-flash diyan? Yung 2 Timothy chapter 3. Okay. Ayan, basahin po natin ang sabay-sabay. But mark this, terrible times in the last days. And then, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, ano pa? Without love, forgiving, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures, rather than lovers of God. Verse 5, having a form of godliness, but denying its power, having nothing to do with them. They are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires. Ayan, verse 7, always learning, but never able to acknowledge the truth. Ayan, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. So sinasabi po dyan, no, as we look into the Word of God today, na unawain daw po natin yan sa huling araw. Na ito yung mga mangyayari. At sa mga binanggit, palagay ko ay nakikita naman natin yung iba na nangyayari na sa panahon ngayon. Agree ba kayo doon? Amen? For example, sabi, ang mga tao daw in the last days will be lovers of self. Mapagmahal sa sarili. O pwede natin sabihin, makasarili. Selfish. Lovers of money. Ayan. Masyadong, mukhang pera. Oh. Puro pera ang nasa isip. Proud. Ano po yung proud? Mayabang. Mapagmataas. Arrogant. Okay, pareho din yan. Abusive. Disobedient to their parents. Nako, isa pala to sa mga sign na yung mga anak ay magiging sa magulang. Masuwayin o hindi sumusunod. Meron ba kayong mga kilalang mga anak na hindi sumusunod sa magulang? Hello?
Amen? Meron? Oh. Kaya sa social media, makakakita tayo ng mga posts na panay ang paalala sa mga anak na igalang ang mga magulang. Sumunod sa mga magulang. Kasi sa panahon natin ngayon, ewan ko yung compared to other generations, anong tawag sa generation ngayon ng mga kabataan? Gen Z? Hindi. Hindi na Gen Z. Alpha. Ayan, no? So, sino yung mga Gen Z dito? Meron ba? Kay millennial muna, di ba? Tapos Gen Z, tapos Alpha na. Ayan. Yung mga kabataan ngayon po, totoo yan, na iba na ang ugali kaysa sa mga ibang kabataan nung araw. No? Nung araw, masyadong tinuturo yung paggalang, pagrespeto, pagsunod. Ngayon, makita mo yung mga kabataan dahil puro gadget ang hawak, puro social media. Wala nang time, rumispeto o gumalang sa magulang. No? Nakakalungkot, but that is reality. Sabi po dyan, signs pa rin yung ungratefulness or ungrateful. They are unholy, heartless, appeasable, slanderous, without self-control. Ayan, brutal, not loving good. Napakarami, ano? Lovers of pleasure rather than lovers of God. They have the appearance of godliness but denying its power. Ang payo po ay sabi dyan, avoid such people. Sabi niyo nga, avoid such people. Iwasan daw po kasi bakit? Meron pong impluensya ang mga taong ito sa paligid. Malakas ang impluensya ng masama sa ating panahon ngayon. Amen ba kayo? No, para makikita natin yung yung impluensya ng masama ay parang mas powerful, mas na a-adapt ng karamihan, mas madaling makahawa. Minsan yung bad influence kesa sa good influence. Sample lang dyan, yung mga kabataan, di ba? Yung mga kabataan, iniingatan natin. Gusto natin ang mga kahalubilo nyo, barkada nyo, kasama nyo, mabubuting impluensya. Kasi bakit? Maraming nagkalat ngayon na masamang impluensya. Kahit di ka gumagawa ng masama, pero pagka nagbarkada ka, napasama ka sa masasamang barkada, mahahawa ka. Amen po ba? At ang church, tayo po ay inatasan ng Panginoon na ituro ang katotohanan. Ituro ang salita ng Diyos. Minsan masakit, ituro ang salita ng Diyos. Masakit ang katotohanan, tanggapin, pero kailangan po natin. Amen. Ayan, tahimik na kayo. Andiyan pa ba kayo? Amen. Sabi nga, the truth shall set us free. Sabi nga natin sabay-sabay, the truth shall set us free. Masakit, pero makakabuti sa atin. Aanhin mo yung hindi masakit, pero makakasama naman sa iyo. So mabuti na yung, sabi nga, parang gamot na kahit minsan mapait, mahirap, masakit ang epekto, pero kung para sa ikagagaling natin, ikakabuti natin, ituloy po natin yan. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Kahit masakit minsan tanggapin, pero kung ito ang ikakalago natin sa Panginoon, ikaka-grow natin sa faith, at ikaka-mature natin sa faith, tanggapin po natin. Amen po ba? Amen. So, this morning, ang ating pong topic ay isa sa mga kasalanan binanggit dyan na nais ng salita ng Diyos na ating pong maging paalaala o turo sa umagang ito. At ang topic po natin na yan ay yung pong the sin of pride. Sabihin nyo, the sin of pride. Ayan. Isa sa binanggit dito, sa uling araw ay yung mga tao ay magiging mapagmataas, arrogant,
Ano pang sabi ron? Magiging makasarili. No? So, yung pong pagiging makasarili at arrogant ay pumapasok po yan sa kasalanan ng pride. Sabi niyo, pride. Ayan, pride. Sa Proverbs 16, verse 18, ito po ang paalala ng salita ng Diyos. Sabi diyan, pride goes before destruction, and proud spirit before stumbling. Yun daw pong pride ay nauuna sa kapahamakan. So ang tao, bago siya mapahamak, mas mauuna yung pride sa kanyang buhay. So yung tao na mapagmataas, may maraming pride o mayabang, ay ang kasunod nun, sa proud spirit daw po ay stumbling. O sa ibang translation, ay yung downfall, pagbagsak. No? Sa Luke 14:11, meron din paalala ang Panginoon sa kanyang salita, na sabi raw doon, for everyone who exalts himself shall be humbled. Ayan. Basahin nga natin po. Samahan niyo ako. Basahin natin sabay-sabay. For everyone shall be humbled, and he shall be exalted. Ayan ang turo ng Panginoon Jesus, na ang nagmamataas daw ay ibinababa. At ang nagpapakumbaba, siya namang itinataas. So saan po gusto natin? Itataas tayo ng Panginoon o ibababa? Tataas. So para tayo itaas ng Panginoon, kinakailangan daw nating magpakumbaba. Ayan. Meron pong kwento na nice kong i-share. Ito ay yung fable of the frog. The fable of the frog. Sa next slide. Ito po ay kwento, pero hindi naman totoo, pero kwento na nag-illustrate tungkol sa pride. Sabi pong ganon, merong isang frog o palaka. Yung palaka daw gustong mag-travel. Gusto pumunta sa south for the winter. Kaya lang, sabi ganon, napakalayo nung gusto niyang puntahan. Mapapagod siya kung tatalon lang siya. Di po ba ang palakay patalon-talon? Amen? Hopping. Ayan. So, gusto niyang pumunta doon sa south. Medyo malayo. At kung tatalon siya, mapapagod siya. Nisip na siya ay matalino. Sabi niya, matalino ako. Kailangan makaisip ako ng paraan. So, yung frog ay clever. Sabi niya, being a clever fellow, kinausap niya ngayon yung dalawang malaking geese. Ano ba yung geese? Gansa. Ayan, Kumausap siya ng dalawang gansa at kinontrata niya. Sabi niya, gusto kong pumunta sa south at gusto kong tulungan ninyo ako. Sabi niya ganon, kukonvince ko kayo na maglagay kayo ng stick sa inyong mga bibig, dalawa yung gansa, Maglagay ng stick sa bibig nila, at pagkatapos, lilipad sila papuntang south, at siya ay mag-hold on dun sa stick. Kakagatin niya yung stick. Sa gitna siya, at sila ay magpa-fly away papuntang south. Di ba? Ang ganda na idea ni Frog. Amen ba? Sabi ni Frog, ganun gagawin natin, sabi niya. At sabi niya ganon, makaka-free ride ako pagka yun ang ginawa natin. So, yung mga geese, siguro mas matalino nga si Frog dun sa mga gansa. Pumayag. Pumayag sila dun sa suggestion ni Frog o ni Palaka. Ayan. So what happened was, yun na, lumipad sila. Sure enough, sabi, the geese agreed and the trip was going quite well. That is until, lumilipad na sila, merong magsasaka na nakakita sa dalawang gansang lumilipad na may stick sa gitna at pagkatapos, merong palaka sa gitna. Nakita nung magsasaka.
kasama nung magsasaka yung kanyang anak. Sabi nung magsasaka, "Anak, tumingin ka sa taas," sabi niya. The farmer said to his son, "Look up," sabi ganon. "I wonder who in the world was so clever to convince the geese to take him south." Sabi nung sino kaya ang matalino sa mga hayop na yon na nasa taas na nagkumbinsi para lumipad yung dalawang gansa at kasama nila yung palaka. So habang nag-uusap yung tatay at saka yung anak, narinig ngayon nung palaka, yung pag-uusap nila. Sabi, the frog overheard the conversation. Nung narinig niya, nagtatanong sinong matalino na nagkaroon ng idea na yan. Sa palagay niyo, sino ang matalino? Yung gansa o yung palaka? Ba't di kayo sumasagot? Tinatanong ko kayo, sino sa dalawa yung mas matalino? Alanganin pa kayo sa sagot nyo. Yung palaka, syempre, the frog. Ayan. So, sabing ganon, the frog overheard the conversation. Narinig niya yung usapan. And his chest popped out with pride. Biglang nagkaroon siya ng pride sa kanyang dibdib, sa kanyang puso. Sabi niya, ako yun eh. Ako yung matalino na nag-utos at nag-suggest nito na lumipad sila at dalhin ako doon sa malayong lugar. At dahil po, biglang parang nagyabang ba siya? Naisip niya na siya matalino. Finally, unable to contain himself any longer, hindi na niya matiis. Talagang gustong-gusto niyang ipaalam doon sa farmer na siya talaga yung matalino. Sabing ganon, finally, he shouted, "I did." Sumigaw si palaka at sinabi niya, "Ako yun! Ako yung matalino." Ngayon, hulaan niyo, ano nangyari? Siyempre, pag sabi niyang siya yung matalino, siya ngayon ay nalaglag. Dahil bumitiw yung kanyang bibig sa stick. Ayan, di ba? So literally, bumagsak po siya at hindi na siya nakarating sa kanyang pupuntahan. Ano po yung moral lesson? Dahil doon sa kayabangan niya, hindi siya nagtagumpay. Siya ay nahulog, downfall, bumagsak at talaga sabi po, unable to hold on and brag on his accomplishment, pinagmayabang niya eh. Talagang proud siya sabihin, siya talaga yon. At the same time, sabi, he came plunging to earth. Siya ay nahulog at bumagsak sa lupa. Ayan. Sabi sa Bible po, sa Proverbs chapter 6, verse 16, sinulat po ito ni Haring Solomon. Okay, sabi diyan, King Solomon wrote, "There are 6 which the Lord hates, yes, 7 which are abomination to Him." Sa Proverbs 6:16 po yan. Meron daw 6 na bagay na kinamumuhian ng Diyos. At sabi yan, 7, which are abomination to Him. So may ikapito pa. Pero sabi, and the first he mentioned was pride. Una raw sa listahan na kinamumuhian ng Diyos ay ang pride. Sabihin niyo, pride. Pride. May biro tayo niyan, di ba? Ano yung pride na biro natin? Fried chicken. Ayan. Minsan sinasabi natin, ibaba mo na yung fried chicken mo. Huwag ka nang ma-pride. Ibig sabihin, huwag nang mapagmataas. Huwag nang mayabang. No? Tingnan mo ang iyong katabi. Ayan. Sige nga po. Subukan niyo tingnan si katabi. Ayan. Sa tingin niyo ba ang inyong katabi ay may pride? Ha? Yung totoo. May pride ba? Ayan. Ang layo ni mama mo, no? May pride ba? Okay. Ano tayo? Just for fun. Just for fun lang. Answer these questions. Do you like to hear your name mentioned? Yan, number 1 question natin. Gustong-gusto niya ba na naririnig
na binabanggit o tinatawag ang inyong pangalan. Yan. Yes or no? No? Aba. Okay. Kapag ka po merong group picture, merong kinunan tayo, alba, marami tayo dito, pinicturan, sino ang unang hinahanap nyo sa picture? Sarili mo, di ba? Yan. Of course, sarili mo, da. Do you feel neglected when you work on a project and someone else gets the credit? Nakakaramdam ka ba na parang, hindi ka napansin o hindi ka nabigyan ng, credit, lalo na kung ikaw yung gumawa tapos iba yung binigyan ng pasasalamat. Answer natin yan sa sarili natin. Or do you need to be first and others are slightly beneath you? Gusto mo ba lagi ikaw yung inuuna o ikaw ang una at yung iba kailangan kasunod mo lang? Yan. Ito raw po mga tanong na to ay nagpapakita na merong pride. Kapag yung mga sagot natin doon ay puro pangsarili lamang. No? All of us, sabi po, at times are bothered by the sin of pride. Though we quickly detect it on others much more quickly than ourselves. Pansinin niyo, mas madali natin makita yung pride ng iba na tao kaysa sa pride natin. Tama po ba? Mas madali natin mapansin. Yung taong yun, ma-pride yun eh. Yung taong yun, medyo mayabang yun. Ayan. Kaysa sa sarili po natin. Amen ba kayo ron? Hello? Ayan. Sabi po, pride is a virus. Sabi niyo, virus. Naalala niyo yung virus dati na kumalat sa COVID-19? Di ba? Takot na takot tayo noon sa virus ng COVID-19. Pero yung pride daw po ay virus din. Pride is a virus of the soul. Sabi niyo, virus of the soul. Para mahina. Ulitin natin. Virus of the soul. Ayan. Yun daw pong pride ay isang virus ng ating kaluluwa. It destroys our effectiveness and causes our salt to lose its savor. So ito raw po ay sumisira ng ating pagiging effective sa lahat ng ating ginagawa. At the same time, nagkokos po ito para yung ating alat. No? Sabi nga ng Bible, we are the salt of the earth. Ang alat o ang asin ay nagbibigay ng pampalasa sa pagkain. Ang asin ay nagbibigay ng preservation sa buhay, di ba? Sa pagkain. At ganun tayo, we are the salt of the earth. Pag tayo raw po ay punong-puno ng pride, tayo raw po ay mawawala ng lasa. Mawawala ng effectiveness, ng purpose sa ating buhay. Sa Book of Job, makikita raw po natin na 3 beses binanggit ang pride. They are mentions, at least 3 mentions of pride. Sabi po, pride is one of the reasons God sends affliction. Isa daw po itong dahilan bakit ang Diyos nagpapadala ng affliction. Sabi niya affliction. Ano ba yung affliction? Ito po yung mga minsan pagsubok, problema, minsan yung mga consequence na dumarating sa buhay ng tao. Ito yung mga pagtuturo ng Diyos ng aral o lesson. No, kaya nga sabi nga, ang nagmamataas ay binababa ng Diyos. Pag binaba ng Diyos ang isang tao mapagmataas, tinuturuan siya ng Diyos ng leksyon. Tinuturuan siya ng Diyos ng consequence para makita niya na ang pagmamataas ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi diyan, we learn the hard way too often and find out the great truths that through affliction which we could not see or grasp otherwise.
So minsan ang tao doon palang natututo. Yung kapag talagang bumagsak na siya, pag talagang binaba na siya ng Panginoon, pag tinuruan na siya ng leksyon ng Diyos, minsan doon lang nagigising sa katotohanan. Amen po ba? For example, sa ating pong bansa, marami po tayong nakita na mga politiko na mayabang, na mapagmataas, na magaling sa salita. Pero dahil sa kanilang pagmamataas, ibinababa po sila ng Diyos. Andyan yung iba natalo sa eleksyon. Hello? Andyan ba kayo? Andyan yung iba, dahil sa yabang, sa pangako, hindi naman tinutupad, kakaroon po sila ng kabayaran ng kasalanan. No, andyan, minsan, mayabang, pag nakaupo sa posisyon, kung ano-ano, mga pagmamayabang, then, pag tinuruan ng Diyos, nawawala sa posisyon at ibinababa ng Diyos. Nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay at sa huli, doon pa lang sila magsisisi at sasabihin nila, tama ang Diyos. Hindi mo pwedeng pagyabangan ang Diyos. Amen po ba? Hello? Marami na tayong nakita sa social media na yung mga nagyayabang sa Diyos, yung nagbablaspheme sa Diyos, yung mga, ang tawag yan, nanlalait sa Diyos, ay binababa ng Panginoon. May mga video pa nga sa Facebook, on the spot, namamatay. Diba? Meron pong isang babae, pinunit yung Bible. Mayabang, pinunit niya yung Bible. Maya-maya bumagsak siya. Patay. No? Hindi natin pwedeng pagmataasan ng Diyos. Mga kapatid. Amen? Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay mataas, makapangyarihan. Tayo ay mga alipin. Tayo mga tao ay tagasunod lamang ng Panginoon. Never natin lalaitin ang Diyos. Never natin i-disrespect ang Diyos. Huwag na huwag nating babastusin ang Diyos. Amen po ba? Lahat ng nambabastos sa Diyos, pinaparusahan ng Diyos. Amen ba kayo? Sa Bible, merong patotoo. Ito po si Haring Nebuchadnezzar, kung naalala nyo, sa panahon ni ni Propeta Daniel, ito po ay si Haring Nebuchadnezzar. Pinakamataas na yan na posisyon sa isang bansa. Hari siya ng ancient Babylon. No, sabi niya, he made his capital city into one of the 7 wonders of the ancient world. So itong si Haring Nebuchadnezzar ay pinaganda niya yung kanya pong capital city at naging one of the 7 wonders of the ancient world. Ngayon, isang araw, sabing ganon, he appraised his beautiful city. Talagang hinangaan niya yung napakaganda niyang city. Sabi, is this not Babylon the Great? Sabi niya, which I myself have built as a royal residence by the might of my power and for the glory of my majesty. Sa Daniel 4:30 po yan. Sabi po ni Haring Nebuchadnezzar, napakaganda ng kanyang ginawa, napakagaling ng kanyang ginawa. Kahanga-hanga ang kanyang mga gawa at puro yung sarili po niya ang kanyang binigyan ng credit. No? Sabi po riyan, habang siya nagsasalita, while the words were still in his mouth, God struck him with madness, just as Daniel had foretold. So sinabi po ito sa kanya ni Daniel, harapan bilang propeta ng Diyos na mangyayari sa kanya, pero hindi niya pinaniwalaan. Nagyabang pa rin siya sa Diyos at lahat ng credit kinuha niya sa kanyang sarili at habang nagsasalita siya, siya po ay pinarusahan ng Diyos. Siya po ay, sabi, God struck him with madness. Ginawa po siya ng Panginoon na wala nang sa sariling isip. O sa madalit salita, naging baliw po siya. Sabi niyo, baliw. Imagine niyo,
Dahil sa pagmamayabang niya, pagmamataas niya, pagmamagaling niya sa kanyang sarili, siya ay binagsak ng Diyos. Pinakita ng Diyos na walang ibang makapangyarihan sa lahat, walang ibang mataas sa lahat, walang iba ang dapat na bigyan ng lahat ng papuri, parangal, kundi ang Diyos lamang na may likha ng lahat. Amen. Kaya yun po, naging, ano po siya, mad. Ano ba yung mad sa Tagalog? Naging baliw. Wala nga sa sarili, ano? At sabi nga, for 7 years, the proud man was totally in mental disarray. So ano po siya nawala sa sariling pag-iisip, siya po ay namuhay bilang isang hayop. Kumakain siya ng pagdamo siguro. Talagang naging ano po siya, animal yung kanyang lifestyle. Ganong kababa ang parusa ang ginawa ng Diyos sa kanya. Kasi nagmamataas siya. Kaya napakadelikado po ang kasalanan ng pagyayabang at pagmamataas. Yung pagtataas sa ating sarili. Kaya naman ang paalala ng salita ng Diyos sa atin, tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? Hello? Sabi po dyan, later, nung siya po ay bumalik sa kanyang katinoan, the king said, He is able, or God is able to humble those who walk in pride. Na-realize niya na kaya ng Diyos ibagsak ang mga taong mapagmataas, ang mga taong mayabang, ang mga taong palalo sa harapan ng Diyos. Sabi pong ganon ni Solomon sa Proverbs 16 verse 19, it is better to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Mas mabuti raw, sabi ni Haring Solomon, ang mayroong mababang kalooban, mababang spirito, kesa sa maging kasama ng mga mapagmataas. Define po natin ano ang ibig sabihin ng pride ayon sa Wikipedia, ayon sa social media. Ang sabi po riyan, basahin natin sabay-sabay. Pride, often described as an excessive sense of self-importance, is a sin that can have devastating consequences both for individuals and communities. It can lead to a disconnection from God and others, hindering genuine humility and compassion. Ang sabi po dyan, ito raw pride ay sobrang pagpapahalaga sa sarili. Sobrang pagtingin sa sarili, sobrang pagka-makasarili. So, naniniwala po ako na lahat ng sobra ay masama. Andiyan ba kayo? Yung balanse lang, okay lang. Pero pag sumobra ka, yung tinatawag natin na extreme. Lahat ng bagay pag naging extreme ay magiging masama or makakasama. So yung masyadong pinagpagtingin mo sa sarili, masyadong pwede ka nga magkaroon ng sin of idolatry. Alam niyo ba yun na may mga tao, sinasamba yung sarili nila. Masyadong makasarili to the point na lahat ng magandang katangian ay tinitingnan nila sa sarili. At ang tingin nila, mas magaling sila sa iba, mas mataas sila sa iba, mas makapangyarihan sila sa iba, mas mayaman sila sa iba, etc., etc. Yun po ang pride. Amen po ba? Hello? Sabi diyan, ano pa? Ito'y kasalanan daw na mayroong devastating consequence. Ayun na nga, nakita nga natin yung nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Pwede itong mangyari sa individual, sa tao, o sa komunidad. At pwede rin maging daan ito, malayo tayo sa Diyos at sa ibang tao. Kaya, sabi po, ito rin ang pumipigil sa
genuine humility, and compassion. Ayun, tingnan natin po ang nature of pride. Sabi, nature of pride. The nature of pride is exaggerated self-worth. No? Yung pride daw po manifest as an inflated sense of personal value, often leading individuals to believe they are superior to others or they are self-sufficient. Yun daw po yung pakiramdam ng tao na mataas ang tingin sa sarili kaysa sa iba. Tingnan natin yung ating kapwa. Yung ating katabi. Ayan. Palagay nyo ba mas mataas ka kaysa sa iyong katabi? Hindi sa height, Hindi sa physical, kundi sa iyong pagtingin bilang tao. Di ba? Merong iba mata pobre. Alam niyo yun? Yung mababa yung tingin. Porque siguro umangat sa buhay, medyo nagkapera, medyo gumandang buhay. Yung mga dating kasamahan, yung dating mga ka-level niya, ang tingin ngayon, under na niya. Ayan po ang kasalanan ng pagiging mapagmataas. Amen. No? Kailangan lagi lang tayong nakatungtong sa lupa. Resistance to guidance. Yung daw pong pride ay merong resistance to guidance. Pride can make individuals resistant to constructive criticism and advice, creating a barrier to personal growth and spiritual maturity. So kapag meron daw pong pride ang isang tao, di siya tumatanggap ng payo o ng pagtutuwid o pagtatama ng iba. Pag may pride ang tao, sabi diyan, hindi rin siya lumalago sa kanyang buhay spiritual. Merong harang, merong hadlang, merong pumipigil. At yun po yung pride. No? Resistance to guidance. Pangatlong sabi, the nature of pride is spiritual blindness. Sabi niya, spiritual blindness. Yung pride daw po can blind individuals to their own shortcomings and needs, leading them to become self-righteous and judgmental towards others. So mayroong pagkabulag sa spiritual. Hindi nila nakikita po yung kanilang personal na pagkakamali at nagiging mayabang at mapanghusga sila sa kanilang kapwa. Parang sila na lang ang tama at yung iba ay mali. Parang inisip nila na yung kapintasan ng iba, pero yung kapintasan nila, hindi nila nakita. Spiritual blindness, ano po. Next, sabi diyan, fuel for division. Sabi, pride can fuel conflict and division within families, communities, and even churches. Sabi niyo, churches. Ayan, kahit sa church, pwede mangyari po. As individuals, prioritize their own desires and perspective over the common good. Nagiging dahilan daw po ito ng pagkakahati-hati, division, no? Pagkakampi-kampi, within the family, sa loob ng pamilya. Merong nangyayari pong ganyan, na minsan nagkakaroon ng division sa pamilya, kampi-kampi, merong isa pasimuno, nagkaroon ng division. Pwedeng mangyari sa komunidad at lalo na rin pwede sa loob ng simbahan. Ang dahilan, inuuna po ang pansariling interes kesa para sa kapakanan ng lahat. So pag naging pansarili ang motive, pansarili lang ang iniisip at hindi ang para sa lahat, makakasira po yan sa pamilya, komunidad at maging sa simbahan. Amen po ba? Next, ano po? Biblical condemnation of pride. Sinasabi po that God's opposition to the proud. Tinuturo ng Bible na ayaw ng Diyos ang pride. No? Kasalanan sa Diyos ang pride. The Bible emphasizes that God opposes the proud and gives grace to the humble, highlighting the need for humility as a prerequisite for receiving God's favor. Yan po, no? Para daw tanggapin natin ang pabor ng Diyos, ang biyaya at tulong ng Diyos,
kailangan natin humility. Kasi ayaw ng Diyos ang mapagmataas, pero binibiyayaan niya. He gives grace to the humble. Ayan, oh. Ngayon, sabi rin, next slide natin, pride as a root of sin. Marami po ang biblical passages na nagtuturo na link ang pride sa various sins and destructive behaviors, demonstrating its far-reaching impact. At example nga po dyan sa mga pride ay yung story natin kay Nebuchadnezzar at isa pang hari, si King Hezekiah. So mga hari po ito. Of course, natural ang mga hari, matataas ang posisyon, mga powerful, influencer, etc. Mataas talaga tingin nila sa sarili. Ang problema nila, hindi nila kinilala ang mas mataas sa kanila na walang iba kundi ang Diyos. Amen? God is the King of Kings and the Lord of Lords. Si Jesus po yan. Ang Panginoon po yan. God is the Creator. Lahat ng presidente, ng hari, prime minister, lahat po ng gabinete, etc., under po yan ng Diyos. Kaya dapat kumikilala ang lahat sa Diyos. Amen po ba? At yun po yung tungkulin natin ituro na ang pride ay kasalanan at ito ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. Now, let's look at overcoming pride. Overcoming pride. Sabi ganyan, para ma-overcome daw po natin ang pride, paglabanan at mapagtagumpay natin, number 1 is recognizing pride's presence. Sabi niyo, recognizing pride's presence. Ayan. Identifying the subtle ways pride manifests in our thoughts, words, and action is the first step toward overcoming it. Nagsisimula po yung pride sa isip natin. No? Then, sa salita natin, at yan ay magmamanifest sa ating mga action. Yan ang first step. Dapat aware tayo sa ating thoughts, words, and action. Maingat po tayo para hindi tayo mahulog sa tukso ng pride. Embracing humility, number 2, humility which involves recognizing our dependence on God and acknowledging our limitation is the antidote to pride. Kailangan natin maging mapagpakumbaba. No? Paano tayo maging mapagpakumbaba po? Total dependence on God. Sa Diyos lang tayo umaasa, nagtitiwala, at kinikilala lahat ay para sa Diyos. Next, seeking God's guidance. Hanapin natin ang gabay ng Diyos through prayer, Bible study, and seeking guidance from spiritual leaders that can help us identify and overcome pride. Ayan, humingi tayo ng tulong. Una, manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, humingi ng payo sa mga spiritual leaders na pwedeng makakita ng pride sa atin at ma-overcome natin yon. Next is practicing gratitude. Ayan. Practicing gratitude daw po is cultivating a spirit of gratitude for God's blessings and kindness of others. Can help to diminish self-centeredness and foster humility. Magkaroon daw po tayo ng gratitude attitude. Ano yon? Nagpapasalamat, pagkilala sa kabutihan ng Diyos at kabutihan ng ibang tao, at mapokus yung ating pagtingin, hindi lang sa sarili, kundi sa ibang tao. At higit sa lahat sa Diyos. Next is serving others. Sabi niyo, serving others. Basahin nga po natin yan sabay-sabay. Focusing can help us shift our attention away from ourselves and towards the needs of those around us. Promoting compassion and humility. Ayan. Pag naglilingkod daw po tayo sa iba, no, makakatulong ito maalis o malipat yung atensyon natin sa ating sarili para sa pangailangan ng iba. At magkaroon din tayo ng compassion, habag at awa sa iba at pagpapakumbaba. Ayan. So, in conclusion, pride is a dangerous sin po. Sabi diyan,
Delikadong kasalanan po yan. And it can lead to spiritual and personal ruin. Pwede po tayong masira dahil sa pride. However, through recognizing its presence, embracing humility, and seeking God's grace, we can overcome pride and live lives of genuine humility and compassion, reflecting God's love in our words and in our action. So, tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon na maging mapagpakumbaba, huwag maging mapagmataas. Kung meron man tayong mga nagagawa na successful or accomplishment sa ating buhay, ano man yung ating na-achieve, maaaring sa pag-aaral, sa trabaho, sa career, no? Any success we have, balik po natin sa Diyos ang pasasalamat at papuri. Ako po bilang pastor, lahat po ng ating success sa church, achievement sa church, lahat po ng ating nagawa, mula nang magpasimula tayo ng gawain, hanggang sa mga oras na ito. Lahat po yan, ang credit po binabalik ko sa Panginoon. Dahil tayo po ay instrumento lamang. Ang Diyos ang dapat dakilain. Ang Diyos ang dapat kilalanin. Ang Diyos ang dapat itaas. Dahil kung wala ang Diyos, wala po tayong lahat. Amen? Sa Kanya lamang, ibalik ang pasasalamat, papuri, parangal. Siya ang ating itaas sa ating buhay. Nang sa gayon, tayo ay maibaba. Sabi nga ni San Pablo, that Jesus might increase and that we might decrease. Siya ang itaas sa buhay natin. Madakila, mapasalamatan, mapapurihan. Maluwalhati. At tayo naman ang maibaba. Sapagkat lahat ay sa Panginoon. Siya ang makapangyarihan. Siya ang Diyos natin. Siya ang nagmamahal sa atin. Kumakalinga sa atin. Lahat ng nasa atin ay sa Panginoon. Kaya naman siya ang sentro dapat na ating buhay. Sa Kanya lang tayo maglilingkod, sa Kanya lang tayo susunod, sa Kanya lang tayo habang buhay po. Ihandog natin sa Panginoon ang ating buhay at sumunod tayo ng may pagpakumbaba, may pagsamba sa Kanyang pangalan. Nihiling ko po na tayo ngayon ay tumayo. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Glory to God. Atin pong i-focus sa Panginoon ang ating mga puso. Atin po siya sambahin, itaas sa ating mga awit, sa ating pagsamba. Tayo po ay sumamba sa Panginoon. Hallelujah.